Hello everyone! Nandito na po muli ang inyong tiyahin at huhugot na ako sa buhay at sana nga po ay samahan niyo akong muli. Ang akin pong ibabahagi ngayon ay siguro ilan na sa atin ang nakaranas nito. At ito po ay yung mapagtsismisan. Nakaugalian na ba talaga ng ilan sa atin ang makailam sa buhay ng may buhay? Naranasan nyo na bang maging pulutan, sabi nga ng ilan, ng mga taong walang alam gawin kung hindi ang pagtsismisan ang buhay ng kanilang mga kapitbahay, kanilang pamilya, or kahit ng ilang kanilang mga kaibigan? Kung isa kayo doon sa mga taong hindi pa nakaranas mapag-usapan, pwede ko pong sabihin na napakaswerte nyo. O hindi kaya hindi ka nakasama sa uso. Kung hindi ka nakasabay sa trend na sinasabi, dahil sa panahon ngayon, iilan na lang yata sa atin ang hindi na pag-uusapan at napag-uukulan ng makakating dila. Nakapagtataka nga kung minsan dahil yung mga taong gagawa ng kwento tungkol sa atin or sa inyo ay yun pang malalapit sa buhay natin o yung mismo mga kamag-anakan natin. At yun ang mas masakit. Ang sabi nga, hindi baling sa ibang tao manggaling ang chismis kasi hindi naman nila alam ang totoo o hindi ka nila talaga kilala na personal. Pero pag chismisan ka ng mismong kamag-anak mo, sinisigurado ko po sa inyo, yun ang mas mahirap tanggapin. Ano nga kaya ang napapala ng mga taong walang ibang ginagawa kung hindi ang magkalat ng kwento na wala namang katotohanan at basehan? Ano nga bang napapala ng ilan sa kanila kapag yung taong kanilang siniraan ay tuluyan ng nasira ang buhay nang dahil sa mga tinahi nilang kwento tungkol dito? Sana maisip ng ilan sa kanila na ang bawat tinahi at ikinalat nilang kwento ay maaaring makasirang tuluyan ng buhay. Huwag sana nating ugaliin na magkalat ng kwento nang walang tamang basehan o yung may masabi ka lang. Sana maisip ng ilan na hindi iisang tao ang kanilang sinasaktan sa kanilang ginagawa. Na maraming tao ang pupwedeng maapektuhan, mga taong nagmamahal sa kung ano man yung inyong tinahing kwento sa taong ito. Pakatandaan po natin na may mga pagkakataon na dahil sa tinahing chismis, ito po ay mag-iiwan ng isang pangmatagalang marka. Huwag nating hayaang masira yung kung ano man yung kinabukasan na meron sila nang dahil lang po sa chismis na kung minsan dahil lang din sa inggit. Ang sabi ko nga o ang tanong nga siguro ng ilan, masarap bang pagkwentuhan ang buhay ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo maitama ang sarili mong buhay? Mga kahugot, mahirap makahanap ng mga taong pupwede ng pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Mahirap nang humanap ng taong pwede mong pagsabihan ng iyong problema na hindi makakalabas. Ang buhay ng tao ngayon ay para ng isang dyaryo. Hindi mo sinasadyang ikalat or ipagsabi, pero dahil sa mga nagkalat na mga kaibigang may matatabil na dila, ang buhay mo ay parang nang naging isang dyaryo na kalat hindi lang sa isang lugar, kundi sa isa pang lugar. Ang pagkakalat po ng chismis, ang pagpapasa po ng chismis ay galing sa isang bibig, ipinasa sa isa, at muli ay ipinasa pa po sa isang bibig.
kung saan ang dating isang kwentong maliit sa kakapasa po ng mga may matatabil na dila, ito po ay nagiging malaki at nauuwi sa isang problema. Muli po, nais ko pong sabihin sa inyo na ang paggawa ng tsismis ay hindi paninira sa isang tao lamang. Ang paggawa ng tsismis, atin pong tatandaan palagi na ang unang nasasaktan or ang masigit na nasasaktan ay yung mga taong nagmamahal sa kanila. Mga kahugot, ang tsismis ay isang inggit. Ang tsismis ay isang kaduwagan. God bless everyone!